Okay, magandang hapon sa ating lahat. Okay. Kapatid, pwede bang makahiram ng isang upuan? Ay, ito na lang. Ayun. Okay, buksan ko lang yung aking kodigo. Magandang hapon sa inyong lahat. At 17 years na ho tayo. At di ba tayo nagkakasawaan? Okay. Ang Panginoon ay palaging fresh, ano? Hindi ba ito matutumba, Pastor? Mas mahal kasi yung laptop kaysa... Okay, magandang hapon ho sa ating lahat. Happy anniversary. Happy Sabbath sa bawat isa. Okay po. Buksan ko na yung baril ko. At ikakasa na ho natin. Ang ating po magiging Bible discussion is found in 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 6. I have here two translations, NIV and King James. And tignan natin kung alin ang magiging relevant sa ating pagtitipon. Okay, basahin po natin ang nakasulat. And I am aware na ito po ay yung preaching ko kanina sa amin sa Lakeview. Pero we will try to relate this passage sa cause or sa purpose ng ating celebration, which is 17th anniversary celebration po ng CBC. Dati Binyan, naging Viewport. Ngayon naman ay Viewport pa rin. Hindi dito kayo. Okay. Akala ko mayamanin na kayo eh. Malapit na. Amen po. Okay, igalang po natin ang pagbasa ng mga salita po ng ating Panginoon at let's try to internalize the words that I am going to read. Hindi po ito kalatas ng isang prinsipe o ng mga king sa mga kingdoms. O ito po ay kalatas ng hari ng mga hari, and therefore nararapat lang nating pakinggan ng taimtim ang kanyang mga panukala at mga salita. At ang Holy Spirit na ngayon po ay kasama natin, siya po ang magbibigay sa atin ng mga divine insight. Ang nakasulat po ay ganito: Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Hindi kami nasisiraan ng loob dahil meron kaming ministry. Rather, we have renounced secret and shameful ways. Okay, we do not use deception, nor do we distort the word of God. Hindi kami gumagamit ng daya. On the contrary, by setting forth the truth plainly, sineset forth niya ang truth plainly, walang deception, plain and simple. We commend. Ang ibig sabihin ng commend is we salute, we praise, we applaud, congratulate ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Parang sinasabi niya na ako o kami ay inyong i-size up, depende sa inyong sa konsensya ng bawat isa sa harapan ng Panginoon. Mabigat po ito kasi hindi na po ito mga superficial na mga batayan. Di ba minsan hindi ka ba makukonsensya na yung tao, sinasabihan mo ng masama, pero sa konsensya mo, alam mong siya'y mabuti? And vice versa. And even if our gospel is veiled, natatakpan, it is veiled to those who are perishing. And the reason is in verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Kaya pala matindi ang resistance so that they cannot see what? The light
of the gospel that displays the glory of Christ, and who is Christ, the image of God. Icon sa Greek. For what we preach is not ourselves. Ano ang pinipreach nila? Jesus Christ as Lord. Another message is they preach also about themselves, but take note, as servants for Jesus' sake. Verse 6 says, "For God who said, 'Let light shine out of darkness,' yung Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa dilim, made His light shine on our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Jesus Christ." Sa mukha ng Panginoon ay nakadisplay ang light of the knowledge of God's glory. Hindi ito basta-basta. So ngayong araw na ito, mga kapatid, tayo po'y napakapalad na wala po tayo sa hospital, wala tayo sa San Lazaro. Tayo po ay nasa isang maliit na facility, pero kasama po natin ang malaking Diyos. Wala man tayong mga artista dito, pero si Lord kasama natin. Although maraming artistahin dito, mukha lang. Mukha may pera, pero wala naman. Ipanalangin natin ang pag-aaral natin ito ay maging spiritual, dahil kailangan po natin ng Word of God. 17 years na po yung church natin, at marapat lang na lumalalim tayo. Tama ba yan, Pastor Vic? At ayaw umandar ng aking Del. Delesan mo naman. Ano bang nangyari din eh? Okay po. So let me proceed to dun po sa ating material, kung ayaw ibigay dito sa aking material. Okay po. Ang aking pong message ay meron pong introduction para makita lang natin ng konti yung background. We read the book of Corinthians, at ang Corinth po ay isang lugar sa Europe. At ito pong Corinth during that time, kalimutan mo natin yung 2024, balik tayo doon. Ito ay isang prominent na city in the Roman province of Achaia, known for its strategic location as a commercial and cultural hub. It is a diverse city with a significant population of both Roman citizens and people from various ethnic backgrounds. Corinth's cosmopolitan nature meant that it was influenced by a wide range of political, social, religious ideologies. Okay po. Para madali po nating maintindihan, gagamitin ko po ang Divisoria. Alam ko nakarating tayong lahat sa Divisoria. So, ganyan po ang Corinth. Siya po ay matatawag nating matao, malapit sa mga pier, at talagang sentro ng kalakalan. So, ganun po ang may isang church doon sa Corinth, sakop ng Achaia, probinsya ng Roma, at merong na-establish na church doon headed by Apostle Paul, at ito'y kanyang sinulatan. At maganda po ang mga salita ng Panginoon na napasulat mula sa mga kamay ni Paul. Okay, political scenario. Background muna tayo para lalo nating maintindihan ang ating pag-aaralan. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang salitang Nero. The emperor at that time was likely Nero, whose reign was marked by political intrigue.
So kapag narinig po natin ang Nero, ay magkakaroon na po tayo ng idea na hindi po kagandahan ang context po nila. Dahil alam nyo naman kung gaano kabagsik ang Nero na ito na nabubuhay nung panahon na yon. Ayan po. So, sumulat si Pablo sa mga tao o mananampalataya sa Korinto na sila po ay may mga political scenario at may mga intriga at marami ding kasalanan. May mga pangyayari po dyan na yung mag-ama, may relasyon. Ayan. Marami ding mga rebelde, maraming mga hindi maayos. Kaya po, kinailangan na kastiguhin sa pamamagitan ng salita. Pakita ko lang sandali, mga kapatid, ang gist ng 2 Corinthians. Okay, malawakan ito 2 Corinthians, at yun po, Paul's defense of his apostolic authority, reconciliation, restoration, etc., theology, suffering and comfort, generosity, giving. Yan po ang laman ng 2 Corinthians. Yung stretch ng 2 Corinthians, ito yung tinatawag nating mga susing tema, 2 Corinthians. Ngayon po, ang binasa natin kanina ay isang specific na chapter. So, punta tayo doon sa 2 Corinthians chapter 4. At sa verses 1 to 6, ang pinag-uusapan po ay may kinalaman po sa integrity at sincerity. Today, mula sa isang malawak na pananaw na binigay ko sa inyo mula sa probinsya ng Roma, napunta ng Akaya, napunta ng Corinto, napunta ng 2 Corinthians, at ngayon specific ang pag-uusapan natin, 2 Corinthians chapter 4. Okay, sa Latin, at papasok pa tayo sa mas makitid at mas specific na usapin. The passage is all about integrity and sincerity of a minister or a church. Today, ang aking pong theme, may pinamagatin ko po, ay Minister of Substance and Power, Developing this Conviction Actively and Collectively. Tamang-tama po ito sa ating 17-year-old church na itinatag ng Panginoon sa pamamagitan po ng buhay po ni Pastor Vic. At parang pangalawa yata siya sa aking mga binitawan. Una si Pastor Dar, at ang pangalawa ay parang ikaw. Nung una parang tingin ko, kumbaga sa basketball player, kung ito yung player ko, mananalo kaya ako, sabi ko. Honestly, may mga binitawan po ako sa ministry, lagi akong, parang may doubt ako. Pero God proved me wrong. Ang galing ng paggagamit ng Panginoon kay Pastor Vic. At ito na po kayo, 17 years. Amen? Mga anak nyo, lahat sila nang ginagamit dito. At inggit na ako kay Pastor Vic kasi binata na naman siya. Medyo doon lang ako talo eh. Medyo... Okay, so enjoy your youthfulness. Single blessedness. Okay, minsan nagkakabiruan kami, nahihirapan daw siyang pumili. Sana all. At nakatingin siya kay Vina kasi si Vina talaga ang misteryosong, ito yung ito yung parang asawa ni PBBM. Ang parang si Jezebel ito, matapang daw ito eh. So mga kapatid, apat ho ang ibabahagi ko sa inyo na mga katangian ng isang ministro na matatawag nating may substance at merong power. Number 1, na nakita ko dito, he should preach boldly. Yan po. Ayaw yata sa akin ng sound system nyo kasi wala namang gumaganyan kanina eh. Okay. Bakit nakakahalata ako eh? Harry Boy, bakit? Ay, ganun ba? Mahirap namang para akong estatwa din eh.
Hello. Yan. Oh. Yeah. Oh, yan. Parang si Marco season ito eh. Gusto ko to, bro. Meron bang ganito sa marami to. Sa amin, lagi nawawalan ng kuryente. Nauubusan ng napalakas ang baterya siguro nito, kapatid. Sa amin naman, laging kinakapos. Dito naman, sobrang battery nyo. Yung ating microphone, laging nauubusan ng power yata. Yan. Okay, mga kapatid. Ang unang-unang nakikita ko, mga kapatiran, ay ang isang ministro o ang isang simbahan na may sustansya at kapangyarihan, kapag siya po ay nagpipreach, siya po ay nagpipreach ng may katapangan. He preached boldly. At dito po sa ating talata, mga kapatiran, hindi naman puro ingay lang. Hindi naman puro tapang lang. May pinanggagalingan yung mama. Ang sabi ho kasi, mga kapatiran, ay ganito. Therefore, since through God's mercy, we have this ministry, we do not lose heart. So pag sinabi niyang we do not lose heart, hindi kami nagfi-faint, hindi kami naduduwag. So parang ang basa ko dito, ang synonym nito, matapang siyang mag-preach. We do not lose heart. At may pinagmumulan ang kanyang tapang, sabi niya, since through God's mercy, we have this ministry. Okay, you have to notice the word, this ministry. Sabi niya, merong kaming gantong ministry, sabi ni Paul. At ang ministry nito na sinasabi niya was given to him because of God's grace. Sabi niya, ulitin ko ha, therefore, since through God's mercy, dahil sa mercy, we have this ministry. Yan. At allow me to emphasize the meaning of the word, this ministry. Yung salitang this ministry, mga kapatid, we have to be specific kasi parang may tinutukoy siya eh. Sa biyaya ng Diyos, meron kami nitong ministry na ito. Ano yung ministry na yon? Kung titingnan niyo po ang cross-reference, ang pinag-uusapan po is the ministry under the New Covenant. Ayan. Alam naman natin yung Old Covenant sa Old Testament, yung mga bawal ang longganisa, bawal ang alimango, bawal ang babi, maraming bawal sa Old Testament, bawal ang hipon, bawal ang hito, yan ang mga bawal-bawal. Diba sa Old Testament, ganon mga kapatid, that's under the Old Covenant. Ang panambahan nila ay Sabado, samantalang tayo ay Sunday. Tama yung Sabado na Sabat kung ang batayan natin ay Old Testament. Kasi ang Sabado ay totoong ikapitong araw. Pero sa atin, ang ikapitong araw ay talagang Sabado at ang unang araw ng isang linggo ay linggo, Sunday. Kaya today is first day of the week, biblically speaking. At araw ng linggo, namatay si Jesus Christ. Tama, sakto. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So mga kapatid, we have to put ourselves sa context ni Paul. Why did Paul say, we have this ministry? Quoting that verse, looking for cross-reference, ang pinag-uusapan pala ng ibig sabihin ng under this ministry is the ministry of the New Covenant. The covenant in the New Testament. Jesus Christ, the New Covenant. Kaya sabi niya, we do not lose heart. Hindi kami natatakot, matatapang kami dahil meron kaming ministry na ito na bigay ng Diyos sa habag niya at ito'y ministry sa New Covenant. So we don't preach yung mga bawal sa Old Testament. Tatandaan po natin, sabi sa New Testament, ang lahat na nakasulat sa Old Testament ay mga shadow of the things to come. And Jesus Christ is the fulfillment of the law. Amen?
Ang Old Testament ay shadow. Okay. Mahalaga ba ang shadow? Shadow ko, mahalaga ba? Shadow mo, mahalaga ba? No way. Okay. Although, kahit nakatago yung tao, pagkasama mo yan ng 10, 15, 20, 30, 40 years, shadow pa lang alam mo siya. Pero pagdating niya, lumabas na siya, yung shadow, hindi mo na pinapansin. Ang mahalaga na sa'yo is the real guy. Kaya nga nakakalungkot ng mga Sabadista, they preach the old covenant. They preach the Kabbals, the Ten Commandments, the law of Moses. Wala na yan. Si Kristo po ang katuparan ng lahat ng nakasulat sa New Testament. He is the reality, the finality, and Jesus Christ is the superstar, the perfect fulfillment of the Old Testament. Kaya tayo mga preachers, we have to preach boldly. Why? Because our ministry is under the new covenant. And this ministry was given to us by God's grace. Balikan po natin ang verse 1, chapter 4. Therefore, yung word na therefore, yan po ay napaka mahalaga sa interpretation. It means climax yan eh. Yan ay tinatawag nating conclusion. Therefore, kaya nga. Parang ganon. Parang pagkatapos ng mahabang pag-aaral, therefore, my conclusion is this. Sabi niya, therefore, since through God's mercy, we have this ministry of the new covenant, so we do not lose heart. Bakit marami sa atin, we're losing heart? Wala na yung saya, wala na yung passion, malamya na ang paglilingkod, mga latecomers na, wala nang init, malamya, ay baka wala siya sa under the new covenant. Number 2, apat ang sabi ko mga kapatid, how to be a minister of substance and power. Number 1, ang isang palatandaan ng ministro ay may sustansya at kapangyarihan. He preached boldly. Matapang siya mag-preach. Wala siyang sinisino. Hindi dahil matapang siya by nature, kundi alam niya kung sino siya, alam niya yung dispensation na kinalalagyan niya. Matapang nga ang Sabadista, ako pa. Matapang nga ang Iglesia ni Cristo, ako pa. Wala nga silang sinisino. Itong si Kibuloy, wala nga sinisino. Tayo pa. Tayo, wala tayong dinadaya. Wala. Ministry tayo. Si Kibuloy, siya na si Jesus Christ. Di ba, mga kapatid? Sinisigaw niya, pagpunta mo sa langit, sabi mo pangalan ko. I am the way, the truth, and the life. Di ba, binabanggit-banggit niya po yan? So, wala tayong kaduda-duda that this guy is a false prophet. Walang kaduda-duda yon based on the scripture. Hindi po masamang humatol. Basta, halimbawa, adultery. Anong hatol mo dyan? Fornication. Anong hatol mo dyan? Maganda ba yan? No way. That is plain and simple, kasalanan, at ayaw yan ng ating Panginoon. Am I right? Masama bang humatol? Hindi masamang humatol, basta ang paghatol mo ay nakabatay sa salita ng ating Panginoon. Amen. Huwag po tayong masyado maramdamin. If a person is making a statement based on the scripture. Ganun po ako, mga kapatid. I make a statement, may pinagmumulan ako. Hindi lang yan personal. Bible, nasa City Bible Church tayo. Pangalawa, he should minister with integrity. Ang sabi ng talatang 2, mga kapatid. Ito yung pangalawang tao o church, pastor, na may sustansya at kapangyarihan. Sila po yung nagmi-ministry na may integrity. Bakit? Tingnan niyo po yung verse 2. Talagang puno siya ng integrity. Sabi niya, instead na kami ay manghina, rather we renounce secret and shameful ways. Number 1. Number 2, we do not use deception. Number 3, we do not distort the word of God. Instead, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. So nakaapat po ako dyan. Tingnan nyo mga kapatid.
talagang litaw na litaw ang kanyang integrity. Dumating siya hanggang dun sa konsensya. Oh. Ito, mabigat na kalaban to. Alam niyo, mga kapatid, mabigat po ang konsensya. Amen? Kahit mga unbelievers, may konsensya. Kapag ikaw ay unbeliever pa, meron ka ring konsensya. Yan yung Holy Spirit natin nung araw. Kahit na nag-iisa ka, alam mong you did something wrong, kahit unbeliever ka, konsensya kumikilos sa iyo. Pero dumarating ang punto na ang konsensya ay parang nawawalan na ng silbi. Kaya minsan sabi ko, may konsensya ka pa ba? Kasi parang wala ka nang nararamdaman. Pag naging born again tayo, yung conscience natin nababago, natatransform. Kaya ang mga sensitive na ang mga taong sensitive talaga sa kasalanan, to be honest with you, they are Christians. Kasi doble na ang kanilang kumikilos sa faculty ng kanilang spirit. One is conscience, a new conscience, and the second one is the Holy Spirit. They are tandem para bigyan ka ng takot sa Panginoon, magkaroon ka ng malalim na pagkasindak sa Panginoon at pagkatakot sa kasalanan. Let us analyze that, mga kapatid, kasi sa buhay ng tao, dapat yung conscience and the Holy Spirit are working together for your sanctification. That's very important. Napakahalaga po yan. Dito, mga kapatid, kitang-kita ko ang integridad, ang sustansya ni Paul by saying, hindi kami ganyan. In fact, we renounce secret and shameful ways. Nire-renounce namin yan. Tinatatwa namin yan. Binuboljak namin yung mga shameful at mga sikretong mga gawain na masama. Hindi namin yan tinatago. Sa simbahan namin, sabi ni Paul, ay yung mga sikreto na yan, mga syndicate na tinatawag. Alam niyo ba yung syndicate? Dikit ka ng dikit. Dikit ka ng dikit. May asawa ka na, dikit ka pa ng dikit. Binuboljak dapat yan. Sa simula pa lang, para hindi lumaki ang... Alam niyo naman ang kasalanan eh. It's just a seed. Amen? Diyan yung nagsisimula. Sa mga seed na yan. Kaya kung kayo po ay may mga kasama sa music ministry, o kaya naman ay saan mang ministry, pag nakakakita kayo ng mga syndicate, mga kapatid, do something. You have to save yourself. Dapat renounce secret and shameful ways. Alam nyo naman ang laman, napakalakas po niya. Tingnan nyo mga kapatid, pag kumikilos ang laman, gising ka. Fornication, masturbation, gising na gising ka. Kahit puyat. Are you with me? Real talk, mga kapatid. So one of the ways, para meron tayong makitang sustansya sa ating mga kapatiran, we don't treat syndicate as light. We renounce. We expose. Hey, kapatid, hanggang dyan ka lang. Ayaw ni Lord yung ano. Ayaw ko. Masama. Alam ko na yan. Alam niyo naman si Satan, mga kapatid, nung tinutokso ni Satan si Adan at Eva, hindi naman yung biglaan. Nag-uusap lang sila sa simula. Alam mo ba na ito namang si Syndicate, lapit ng lapit dun sa puno na ipinagbabawal na ni Lord. Hindi naman yung biglaan lumapit eh. Yun ay, alam mo naman ang kasalanan, di ba? Nagsisimula yun sa kamay, sa braso, hanggang kung saan na makarating ang kinamot. Ayun na mga kapatid. Ang kasalanan na ipinaglilihi. Amen? 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 Nagsisimula. Everything starts here in the mind. The mind is the playground of Satan. That's why ang pastors natin, preachers, let's renounce that. Renounce it. Suka mo yan. Don't internalize. Isuka mo. Diyan mo makikita kung sino ang may substance sa church natin. Yung mga tao may ganitong mabibigat na conviction. Sabi niya, we renounce secret. Alam mga sikreto? Maraming sikreto sa simbahan. Maniwala po kayo, mga kapatid. Sobrang dami ng sikreto sa mga simbahan. Mga pailalim na mga galawan, mga chismis. Pailalim yan eh. Sikreto yan eh. Right?
Minsan may pastor na nagsasalita dito, hindi niya lang alam, ang dami nang nangyayari sa labas, sa baba. Ang usapan ng mga layman, grabe po yan, penetrating. Ugat yan. Walang kaalam-alam ang pastor. Ibang usapan ng masa. Secret and shameful ways. Kaya dapat may isang mature na magsasabi sa 17-year-old church nyo, Pastor, i-report mo agad yan sa pastor. Tell it to the commander-in-chief. Tell it to the man in charge, the pulpit. To the administrator of the church. Hindi po yan tinatago. Nakasulat, we renounce. Pastor, isisimula ka pa lang sa simbahan. Diyan sa maraming ganyan. Dapat meron ka mga material sa simbahan na malalalim. May substance talaga. Pag kami mga report sa akin tungkol sa ganyan mga bagay, hindi ko yan tinatawag na chismis. Kino-comment ko yan kasi hindi niya sinabi kung kani-kanino. Sinabi niya to the right guy, to the right person. Informing the pastor. Hindi yung alam nyo na lahat, kami naman din iba yung aming gamot na binibigay. Ang sakit na pala TB, ang binibigay pa namin ay sakit sa tiyan. So if you are concerned about the holiness of our church, and one way to renounce what's going on, tell it to the pastor, the man responsible for the church. Dapat ganun. Wag pagfiestahan. Tell it to the man in charge. Renounce secret things. Renounce shameful ways. Kaya nga tinatago kasi nakakahiya. Nakakahiya yung mga ginagawa sa labas. Sa mga kape-kape na yan, mga kapatid. Number 2, never using deception nor distortion. Gumagamit ng mga deceptive ways. Kala mo fellowship, iba pala. Kala mo prayer meeting, kala mo practice ng music, naku, naglalandian na pala. Kaya dapat alagang-alaga ang music ministry kasi nandyan ang mga kabataan. Sila lagi ang magkakasama, kaya nagkakadevelopan Syndicate pa. Tapos walang mamatanda, walang nagre-renounce, walang nagre-remind, mahina ang devotional life ng mga members. Kaya po, talaga mabigat po yan. Dapat may isang mature, informing everyone that we are in the business of the Lord. Yung iba, gumagamit talaga ng deception. Oy, prayer meeting tayo. Meron ako nung araw pa mga kapatid, may mga prayer meeting kami na usong-uso nun yung magkakahawak ng kamay. Gustong-gusto nila yon yung lalaki mo. Ay, buti na ngayon at naging, nung Pentecostal pa kami, mahilig kami sa yung magkakahawak ng kamay, nakapaligid kayo, tatabi ka doon sa dalaga. Let's renounce it. Amen? Hindi naman nadadala sa hawak ng kamay. Si Lord, madadala mo sa hawak-hawak, sipain ka niya. Amen. Hindi yan nadadala. Faith yan, malinis na buhay yan, sincerity yan, integrity yan, usapan yan. Kahit umatungal ka na parang kalabaw, kapag ang buhay mo ay karumal-dumal, ala, stop your joyful songs, ang sabi ng Panginoon. Do not use deception. So mga kapatid sa simbahan, marami mga deception, mga kapatid. Sobra. May mga distortion, dinidistort. Alam niyo, matindi po yung distortion na yan Hindi po ito yung gitara na mga, di ba sa gitara may distortion. Medyo maganda yung distortion kasi kasama yung effects nun. Gumaganda pagka tinira yan ng gitarista na gumamit ng distortion. Pero itong distort na to, iba to mga kapatid. Kapag ang dinidistort na ng tao ay Word of God, binabago yung salita ng Diyos. Okay.
Puntahan natin yung area na yun. Binabago ng tao ang salita ng Diyos. Masakit ba yun? Mabigat ba yun? Okay. Let's apply it in our life. Halimbawa, may sinabi ako na iniba mo, Pastor Vic. Dinistort mo yung sinabi ko. Sinabi ko, pupunta ako. Ang sabi ni Pastor Vic sa isang pastor, ang sabi ni Pastor Jim, wala daw siyang time na pumunta. Pero sabi ko, pupunta ako. Minali niya, dinistort niya. Masakit ba yon? Masama ba yon? Yes. Lalong masama kapag Word of God na ang dinidistort natin. Kaya dapat City Bible Church talaga tayo. Bible talaga. Let the Word speak. Ang trabaho ng pastor is simply to expound, to give sense. Wala kaming papel, wala kaming karapatan na i-distort ang word. In fact, ang turo sa amin, kapag nagbabasa ka ng Bible, hanapin mo ang tunay na kahulugan. From 2024, you go back to 100 AD for you to understand the meaning of the Greek and the meaning of the word during that time and apply it now. Yun po ang tunay na kahulugan ng exegesis. So mga kapatid, mahirap po ito. Kung gusto natin ng isang ministro ng Diyos o simbahan natin na may substance at may kapangyarihan, una, nagpipreach siya ng may katapangan dahil ang kanyang ministry is under the new covenant at ang kanyang ministry ay bigay ng Diyos dahil ang Diyos ay naging mahabagin sa kanya. Pangalawa, he should minister with integrity. Pag sabing integrity, nire-renounce niya ang mga sekretong gawain, mga nakakahiyang gawain. Hindi siya gumagamit ng mga deception at mga distortion. Hindi siya gumagamit ng mga worldly ways to deceive people. Ngayon talaga, maraming deception. Kaya nga mga kapatid, kapag kayo po ay nakikinig, learn to close your eyes and then you feel what's going on. Tingnan nyo kung ang Holy Spirit ay kasama ng tao na to, tama ba ang kanyang sinasabi? Because guys, please don't believe everything you see, don't believe everything you hear. Amen? You really understand talaga yung lalim. Kaya, because nowadays, ang daming gumagamit ng deception. Halimbawa, kakaibiganin ka, pero merong reason. O kaya naman ay magbibigay sa iyo ng ayuda, pero pirmahan mo yung PI. You know what PI is? Yung usapin sa Senado, mga kapatid. Hello? Okay, yung People's Initiative, mga kapatid, PI, pipirma ka sa People's Initiative form ng Kongreso, nagsasabi na ikaw ay pabor sa charter change. Pag pumirma ka, meron kang ayuda. Deceiving spirit. Distortive. Deceiving or deception. Minsan may mga ganun din sa simbahan. May mga alam akong church na pag ang pastor nagpe-preach, Amen! Sasabayan niya ng organita. Mga tao, Holy Spirit, harap. Pag may mga ganung preacher pag bumibigay ka, kausap na niya yung organista Pag sabi ko, Amen! Mga tao, dinadaya na kayo. Minsan, gagamitan ka pa ng mga ilaw, kulay violet, kulay green, kulay yellow. Pag nagsama-sama, nasa langit na yata ako. Hindi niya alam, dinadaya ka lang. Sabi sa mga Ilonggo, dinadaya ka lang.
Alam mo, usapan sa mga mega church ngayon, huwag kang babanat ng kasalanan, huwag kang babanat ng mga masasakit na salita. You have to keep the clients. Lagyan mo ng malamig na lugar, magandang upuan, merong unlimited na kape, merong donut left and right, ang mga preaching ay puro patawa. Pagdating sa giving, milyon ang nakukolekta. Just, ang usapan nila ay keep the clients. Ang tingin ng pastor sa mga tao ay kliyente, so magbigay ka ng mga sugar-coated na mga illustrations, huwag mong babanggay ng mga politika, huwag kang babangga sa kasalanan, give sugar-coated messages, people will be happy, everybody is happy. Pagdating sa giving, ang laki ng koleksyon! Pero dinadaya nila mga tao. Ginagawa niyang gatasan ang mga mananampalataya. To me, that's not integrity. Every time you use deception, every time you use distortion, every time we don't follow the word, mahirap po yan. Number 3, he should advocate biblical theology. Pangatlo, nakita ko ito sa talatang 3 at 4, na ganito ang nakasulat, mga kapatiran, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ang isang pastor, ang isang quad leader, ang isang Bible study leader, ang isang simbahan na talagang matatawag nating may sustansya at merong kapangyarihan, mga kapatid, siya po ay nag-advocate ng biblical theology. Bakit? Tanong, kailan niya nagagamit ang kanyang biblical theology? Kailan umiiral ang kanyang theological foundation? Kapag nagpipreach siya at may mga tao na resistant sa kanyang gospel na pinipreach, walang problema sa kanya, hindi siya offended dahil alam niya na sa oras na yon, ang gospel sa ilang mga tao ay napipiringan. Kaya nga pag tayo ay lumalabas, we preach the gospel sa OPM, ayan, namumura tayo. Okay? Sa OPM, may mga nagsasalita ng hindi maganda, especially unbelievers. Okay lang. Bakit? May binabalikan ako, and that is my theology. And my theology is, when the gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kaya may mga taong lumalaban, kumukontra sa ating ebanghelyo, dahil may mga taong napipiringan kasi. Pag napiring, bulag, madilim. Yung liwanag mo, hindi niya nakikita dahil may veiled sila, may veil, may piring sila sa kanilang mga matang espiritual. I understand that. Therefore, hindi ako dapat ma-offend. I should continue preaching kahit may mga taong resistant, because in my theology, some of the people are veiled and therefore they are perishing. Ganun talaga eh. Ang mga taong may piring ang mata, spiritually. Ganun talaga ang mga taong patungo sa kapahamakan. Talagang magsasalita sila ng masama sa pastor o sa church na nagpe-preach ng gospel at hindi siya nasasaktan because ang kanyang advocacy ay biblical theology. Kaya importante na meron tayong tibay, meron tayong pundasyon. Meron tayong theological foundation. Hindi ka maramdamin. Fine, no problem. Sabi diyan mga kapatid, when there is a perishing multitude, okay lang. It's understandable because the God of this age blinded their eyes.
So kapag may mga tao, mga kapatid, na kumokontra sa iyong preaching about Jesus Christ, sasabihin mo, it's fine, I understand. They are part of the perishing multitude because the God of this age blinded them. Piniringan sila eh. Bakit dito nakakaunawa, dito hindi nakakaunawa? Bakit may mga nagpipraise the Lord, yung iba naman, minumura ka? Because these are the people na ligtas, wala nang piring. Ito naman yung mga tao na blinded by the God of this age. And the God of this age is Satan. Because remember, if God is working, Satan works as well. Merong kingdom of light, merong kingdom of darkness. Ngayong araw na to, kung ikaw ay hindi mo ito naiintindihan, at sa puso mo you despise what Pastor Jim is saying, I suspect that you are part of the perishing multitude and still Satan blinded your spiritual eyes. And that is sad. Kaya magkakaiba tono natin. Ang hirap-hirap po niyan. Kaya minsan makakakita tayo sa simbahan, may mga espiritual, may mga karnal, may mga taong takot sa kasalanan, yung iba naman, dikit ng dikit sa kanyang ipagkakasala. Mahal niya ang kasalanan. And therefore, that guy is a false brethren, baka hindi yan totoo na kapatid. Sapagkat nakikita ko sa kanya, still he is blinded by the God of this age. So you have to make a personal examination today. Walang say-say itong 17 years. Kung ang iba sa atin ay blinded pa rin, blindfolded by Satan. Napakahalaga po nito mga kapatid. There is a perishing multitude. So, let me remind our pastors, continue to preach the gospel, kahit na ayaw nila, because we have the theology. The theology is saying, the God of this age blinded the perishing multitude. It's fine. Basta ako, I will continue preaching the gospel because ito nga ang kailangan nila eh. Blinded na nga sila, wala pang pang-kontra, wala nang mangyayari. Pupunta na sila sa impyernong tuloy-tuloy. That's why there should be pastors all over the place, churches, dahil yan lang ang pag-asa. Ang pag-asa ng mga tao ay hindi po ang ayuda, hindi ang Congress, hindi ang PI or People's Initiative. Ang pag-asa ng tao ay ang gospel of the Lord Jesus Christ. Yung gospel, mga kapatid, ang magbibigay ng liwanag para sa mga binulag ng God of this age. And guys, sabi ko dito, when the light of the gospel hits someone, he will display the glory of Christ, who is the icon of God. Pero mga kapatid, pag may mga tao naman na talagang tinamaan ng gospel, yung liwanag na tumama sa kanya na parang lightning, na born again siya, ang sabi dito mga kapatid, that guy will display what? The glory of Christ. And who is Christ? The image or imahio, or in Greek, it's icon of God. Every time you look at Christ, you see God. Tama si Jesus Christ, everyone who sees me, sees God. Because I came from the Father. He is the representative. And that is only possible by the power of the gospel. So we should always preach the gospel. Walang kompromiso. We will preach the gospel without compromise. Kapag ang simbahan ay nagkompromiso, wala na pong agency na pwedeng asahan si Kristo sa lupa. Hindi na pwedeng asahan ang Kongreso dahil punong-puno na nga doon ng corruption. Tayo na lang ang kaisa-isang agency, mga kapatiran. Tapos tayo pa magko-compromise, tayo pa yung mabagal, tayo pa yung mahina, tayo pa yung hindi nagkakaunawaan, tayo pa yung nadi-divide. Oh my goodness, you have to understand, guys. Malapit nang dumating ang Panginoon. It's about time to unite. Major, the major. Minor, the minor things.
Kapag nakatingin po kayo sa maliliit na bagay, it's easy for you to forget the big idea, the big things. Si Jesus Christ, grabe, ang laki-laki ng kanya ipinapakita sa atin. Go into all the world. Global. Go into all the world and preach the gospel. Baptize them. Ayaw nila, Lord, teach them. Ayaw nila, Lord, pray for them. Ayaw nila, Lord, continue to preach. The fourth one, he should display a holy ministry. Ang tao may sustansya ay isang lalaki o babae na nagdi-display ng kanyang napakabanal na ministry. Nakita ko to sa verse 5 and 6, at ang sabi ng talatang 5, ganito, we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. Yun ang kanyang ministry. Yun ang kanyang holy ministry. Siya ay naging tagapagsalita para kay Kristo. Kami po, nakakahiya man, pero yan talaga kami. Dapat ang aming identity, lagi kaming identified kay Lord. May mga pastor hindi identified kay Lord Alam niyo ibig sabihin ng identified? Ganto. Pag nakita kita, lagi kong iniisip ay si Vina, right? Di ba siya yung wife mo, di ba? Identified ka sa kanya, right? Every time na makita kita, nag-iisa ka, tatanungin ko, nasaan si Joseph? Because you're identified with Joseph. You're married, right? Sana ganito tayo Identified si Pastor Jim kay Jesus Christ. Identified si Pastor V kay Jesus Christ. Si Pastor Jim, speaker yan ni Jesus Christ. Dapat ganun. Ang layo na talaga Nasasaktan ako sa church. Nasasaktan ako sa kinamatayan ni Jesus Christ. Look at the churches nowadays. They don't grow. Ang daming syndicate, nagkakabuntisan, nagsisiraan, nagchichismisan. Iba yung mga text, iba yung galawan. I hate it. I really hate it. Hindi tayo dapat ganito. Totoo lang, mga kapatid. Kung gusto nyo ng tunay na church, kung gusto natin ng substantial na church, powerful na simbahan, dapat i-display natin ang ating holy ministry. Ang pinakamasarap siguro ang marinig ko yung si Pastor Jim identified yan kay Lord. Kinasal na yan kay Lord. Tagapagsalita talaga ni Lord yan. Parang si Lord na rin siya minsan. Dahil sa kanya mga ginagawa talagang for the Father, for Jesus Christ, for heaven's sake. Hindi yung, alam mo, preacher yan, pero ang kasama niyan, mga nagtutong-its, mga, hindi siya identified kay Lord. Nakakalungkot po. Dapat tayo mga preachers, gising na maaga, commune tayo kay Jesus. Amen? Dapat, first and foremost, yan ang ating identity. Yan ang ID natin Di ba pag may ID ka, ang nakalagay doon sa ID mo, pangalan ng company mo, ID mo yun doon sa company na yun. Dapat yung identity natin, si Lord. Maganda nga, marinig natin minsan, alam mo, para kang si Lord. Ikaw ba si Lord? Bakit ang bait-bait mo? Hindi yung, puro namang demonyo nasa katawan nito. Puro chismis, puro toxicity, puro daya, puro deception, puro pailalim ang mga trabaho, puro ambiro, green na green. Ako may pastor akong nirebuke, mga kapatid, pasensya ka na, bro. Di ko kaya ewan ko, may pastor akong naging kaibigan sa Facebook, demonyo ang mga salita. Di ko type, iba upbringing ko, sabi ko sa kanya. Pasensya ka na, pastor, pero I cannot relate with you. Kasi isipin nyo mga kapatid, madaling araw,
Salita ba to ng pastor? Pastor Jim, kamusta ka na? Okay ka ba dyan? Ang lamig ng panahon, ano? Parang may tumitigas sa akin. Is that correct? My goodness. Is that correct? For God's sake? Hindi ko yung kaya. Hindi ko yung kaya. Hindi ako nagmamalinis, pero hindi man ako, hindi ko lang kaya mga kapatid. Siyempre sa umaga, di ba, dapat umagi. Si Lord, di ba? Si Lord, doon ka. Ayun, hindi ko na siya kinibo. Kasi I have to choose my friends. Amen? Pasensya kasi, siyempre meron din naman tayong, medyo conservative tayo. Hindi naman, okay, nagbibiruan tayo. Nasa context, pero yung ganyang umagang-umaga, hindi kita kilala masyado. Tapos babanata mo ako ng ganyan. Not my type. Ang unang ipinangangalandakan dito ni Paul na kanyang dinidisplay, napakagaling. Preacher daw siya ni Lord. Pangalawa, alipin daw din siya ng mga tao para kay Jesus. Si Jesus pa rin yung dulo. Basahin nyo mga kapatid. Look at this, guys. Bigyan ko lang kayo ng magandang matindi-tinding turo. Tingnan nyo mga kapatid. Pakinggan nyo yung talatang 4. Sabi rito mga kapatid, tingnan nyo ha. We do not preach Christ, for we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. And ourselves, we preach also ourselves. Mga kapatid ha, grammar ha, mga kapatid. We preach Jesus Christ. We preach, sabi niya, we preach, we do not preach ourselves, but we preach Christ. But we also preach ourselves, mga kapatid, but we also preach ourselves as your servants for Jesus Christ. So mga kapatid, kung itinuturo man niya ang kanyang sarili, tinuturo niya ang kanyang sarili bilang alipin ng mga kapatiran para kay Jesucristo pa rin. Si Lord pa rin ang dulo. So pwede talagang tumugtog ka para kay Lord, magbigay ka para kay Lord, tumulong ka sa gawain para kay Lord, maging alipin niyo ako, basta para kay Lord lang ha. Hindi para sa sarili mo. Doon tayo hindi, mukhang ginagamit mo na lang ako bro ha. Pero kung ginagamit mo ako for the name of the Lord Jesus Christ, equal footing tayo. Hindi tayo mag-aaway kasi pareho tayo ng agenda. Ang dulo ko ay si Lord at ang dulo mo ay si Jesus Christ, no problem at all. We can work together. Ang liwanag po, basahin ko lang mga kapatid. Kainin nyo ha. We do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Pwede pala tayong maging tagapaglingkod lahat dito, alang-alang kay Jesus. Period. That's the ultimate. Today, let me summarize my message. My message is about how to be a minister or a church with substance and power. Kamusta kayo? Kayo ba ay merong substance? Alam niyo mga kapatid, ang PDEA, pag may mga inaaral na mga tao, kumukuha ng dugo, tinitingnan kung merong ibang substance ang dugo, kung siya'y addict, kung ano ang ininom, ito ba ay cobra o robust? Usong-uso, robust na yan ha. Loko-loko mga. Ayoko na ng salit. Nasasabi ko yan dahil conviction ko yan Kalokohan talaga Huwag mo sabihin maganda. Yung iba, babae pa ang nagsasalita sa Facebook about robust. Cannot take it. This is dirty, this is evil, this is demonic. Let's hate it together. Amen? Hindi ito nakakabigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Let's pray. Lord, sana po ngayong umaga o hapon,
Kung kami man ay kukunan mo ng dugo, ang substance lang namin ay kayo at wala na pong iba. At sana po sa hapon na ito, ang mensahe na to ay maging sapat-sapat para po sa 17 taong anibersaryo ng simbahang ito. At sana po sa loob ng 17 years, hindi sila nagdadayaan, hindi sila naglulukuhan. Walang ibang substance ang aming espiritu, but God and His Spirit and His Word alone. Panginoon, sana po sa message na aking naibahagi, walang ibang naitaas kundi ang kagandahan ng inyong mga katwiran at ng inyong mga panukala. Hindi tao, hindi pastor, hindi Pastor Jim, kundi ang Holy Spirit na nagbibigay ng divine insight sa aming kalagitnaan. Mga kapatid, dito po sa ating simbahan, sa Viewport, under the leadership of Pastor Vic, baka mayroon tayo mga kasamahan dito na gusto po na manumbalik sa Panginoon, baka nalalayo na tayo sa kamada, sa pamantayan, baka nagiging biruan na lang natin ang simbahan at nawawala na po yung seriousness, malamlam na tayo o mahina na. Panginoon, paggamit ulit tayo kay Lord, magsisi tayo. Sa inyong palagay, mga kapatid, dito po sa CBC Viewport, masasabi nyo ba na ang church nyo may substance? Masasabi nyo ba from the bottom of your heart, can you attest na yung church natin dito sa Viewport ay meron pa ring power, meron pa ring substance talaga, may lalim, may tatag, may tibay, may sinseridad, may integrity? Can you say that? Can you affirm? Can you attest? Can you testify? Saang bahagi nagkukulang? Saang bahagi tayo nagkakaroon ng mga pagkakamali? Saang bahagi tayo hindi nakakapagbigay ng glory kay Jesus Christ? Baka sa inyong kalagitnaan, may mga naghahari-harian na, hindi na si Lord, may mga katwiran na galing sa mundo, na pinapasok sa loob, baka kumikilos ang syndicate na spirit, compromises left and right, bago tayo lumalim sa pagkakasala. Let's come to the Lord. Gawin natin ang anibersaryo na ito na isang historical anniversary. Dahil ito ang ginamit ng Panginoon para marinig natin ang uncompromising message ng Panginoon. Tanungin ko po, sino po sa atin ang gustong lumapit sa Panginoon? Please raise your hand. Pwede kayong tumayo and allow me to pray for you. You want to reconcile with God? Now is the day. This is the place. If the Holy Spirit or if the gospel hits you, if the gospel hit you today, or pressured you, tormented you, give you willingness to repent, huwag tayo magmamatas. Just go with the flow. Pwede po kayong tumayo and I want to pray for you. Yes, Lord. Hindi ko po kayo invite twice. Ayaw ni Lord yung mga alanganin. Okay, so I'll pray for those people who made themselves accountable. Panginoon, tinatas ko sa inyo ang mga tumalima, tumayo, nagpakilala, nagpa-identify. Dalangin ko, restore them. Bigyan nyo sila ng mas malalim na conviction. Gamitin mo sila sa church na ito. Gawin mo silang mga matatandang mananampalataya in faith. Bigyan mo sila ng malalim at kakaibang substance, maging contagious
maging powerful. Patawarin mo sila kung ano man ang mga naging compromises po nila. Baka hindi ka nila minahal ng todo-todo. Forgive them. Give them, Lord, a second chance. You are God of reconciliation. Thank you po. Jesus, thank you even na ginamit mo po ako sa anniversary na ito. Once again, only for the honor of my Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay umawit ng isang awitin para sa ating Panginoon. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we need your grace